morning. Yes, it's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, the question about fasting, taken from Mark 2, verses 18 to 22. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Mark. The disciples of John and of the Pharisees were accustomed to fast. People came to Jesus and objected, "Why do the disciples of John and the disciples of the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" Jesus answered them, "Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast on that day. No one sews a piece of unshrunken cloth on an old cloak. If he does, its fullness pulls away, the new from the old, and the tear gets worse. Likewise, no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the wine will burst the skins, and both the wine and the skins are ruined. Rather, new wine is poured into fresh wineskins." The Gospel of the Lord. Fasting. Fasting. Yung word itself, fasting. Kasi dito parang sinasabi ni Lord na parang bakit ka magfa-fast, no? Ako kasi ito, pag tinignan ko to, lalo na hindi man ako pala inom, hindi ko rin naiintindihan bakit yung may wineskin, yung mga ganon. So, as a common person, ang tingin ko dito yung parang una, yung kino-question si God, no? Parang merong, ba't sila ganun? Ba't ka tayo ganun? Ayun, isa yung nakita kong character. Tapos si Jesus naman, ang sagot naman niya, as usual, dine-demonstrate niya yung actual na nakikita ng tao. Kaya lang nga, kung hindi ka naman nagwa-wine, hindi ko rin ito maintindihan. So, ang kinuha ko lang dito, yung parang hindi pwedeng pagsamahin yung bulok at saka yung bago. Ayun ang tingin ko. No? Kasi kung pinagsama mo yun, matatalo yung yung bago na lalong nasisira. So, parang yun yung ang nakita ko. Yeah. Amen. Parang sinasabi mo, ginawa example ni Jesus, hindi malapit sa parang mahirap din intindihin. Kaya nga lalo Yeah. na kung very ordinary person ka. Oo. Siguro, okay. Yun din na nakuha ko, yun new wine and the fresh wine skin. Yeah. Dapat daw, ganun ang magkakasama ron. Yung fasting, parang merong rule na ginawa yung mga scribes. Merong rule. So, ang nangyayari, siguro napansin ng ating Panginoon, yung parang sumusunod sila ron sa rule, pero yun talagang gusto ng ating Diyos tungkol dyan sa fasting, yung nawawala na yung tinatawag nating the reason behind it. Yung pinaka-reason bakit God wants us to fast. So, dito ang lumalabas, sunod lang kayo sa law, sa batas ng tao. Tao kasi gumawa nun di ba? But, parang yun ang hindi na nagugustuhan ng ating Panginoon. It is more on just following the law of man, pero nawawala yung essence ng reason why yung man is fasting. Yeah. Yung mga disciples niya, di ba? Kasi question talaga yun. Ang sinabi ng ating Panginoon na una ron, bakit sila magpa-fast kung kasama nila ako? Yun na lang So, po sabihin Okay. Okay. Sige, so ma-explain mo nga kaya parang
na-focus tuloy ako dito doon sa yung bridegroom, no? Mas yun ang naging clear sa akin ngayon. So, ano ko na lang yan sa message, ano? Okay. Doon sa pagkasabi ni June, didiretso ko na din sa message na yung bridegroom, yun yung mas makukuha nating message. Kasi yun yung nangyayari ngayon dahil nga hindi tayo winemaker, no? Pwedeng ito. Kasi di ba pagka ikakasal ka, tapos wala yung bridegroom, di, syempre malungkot ang tao, di ba? Malungkot kasi hindi dumating. So ano ang ginagawa mo? Kaya ka nagpo-fast kasi magdadasal ka ng Lord, sana dumating yung bridegroom, o Lord, sana mabuti yung kalagayan niya. So, para kang nagfa-fast, para lalo yung prayer mo maging effective, talagang feel na feel mo yung prayer mo. Parang gano'n ang tingin ko, no? So, syempre, kung nandiyan naman yung bridegroom, hindi na nga talaga sila magfa-fast. Kulang na nga lang sa sinabi mo na sasabihin ni Jesus na ako na nga yung nandito pa ako wag muna kayo mag-fast, parang gano'n. So, ang isa pang ano, parang regular na, ibig sabihin yung regular na ginagawa natin, yung fasting. Lalo-lalo na siguro malapit na mag-Lent, ano? Kaya rin siguro ito dinadaanan natin. Kasi ako, ang feeling ko rin sa fasting, hindi rin talaga pagkain. More of yung ano yung gustong-gusto mong gawin. Tapos, ipapaliban mo yon to parang magsasakripisyo ka na hindi ko to gagawin. Mapakita ko naman kay Lord na talagang loyal ako sa Kanya, na talaga namang ramdam ko yung ginagawa niyang agony sa Lenten season. Kasi nire-refresh natin yun di ba? Paano mo marerefresh kung nasa party ka, hindi mo mararamdaman yung nangyayari kay God. So isa yun sa parang nakikita ko na pwede natin ibigay during the Lenten season, yung fasting na kahit hindi sa pagkain, pero kasi di man ako talaga mahilig kumain, no? Pero kung talagang mahilig ka sa pagkain, yan ang gandang yan fasting talaga. Kasi ang laking sakripisyo sa yan. Pero kung hindi ka naman, talaga namang hindi ka kumakain ng baboy, hindi ka kumakain ng mga kung ano-anong bawal pag fasting, pero gustong-gusto mo yung vegetables, dapat sa vegetable ka mag-fast. Hindi ba? Kasi hindi ka naman talaga kumakain ng baboy or mag-fast ka sa panonood ng TV. Kasi yun yung gustong-gusto mo. So, yun yung sa akin na yung fasting na mararamdaman talaga na love talaga natin si Lord. Kasi we want to be with Him during those days na in agony siya dun sa agony in the garden, yung mga ganun. Sabi ko nga, nung una talagang nalilito rin ako riyan sa fasting. Ano? Parang hindi klaro sa akin. So dito yung sinabi ng ating Panginoon, kung kasama niyo ako, you do not fast. Pero pag wala ako, you fast. Ibig sabihin, yung absence of Jesus in us, diyan natin napipil lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga trials, lahat ng persecution. So we are not feeling so good. And yet, sabi niya, yung fasting, we try to have a self-discipline. Dinideprive natin ang ating sarili so that we do not experience bountiful pour of graces sa atin. Ang nasabi natin, absence of Jesus in our life, pwedeng sa isip lang natin yon or totoong nape-persecute tayo, totoong may trial tayo. Sabi nga, you try to practice yourself. Even in so much blessings that we have, kaya naman natin na satisfy lahat ng mga pangangailangan natin. But fasting is the time when we deny ourselves, deprive ourselves of what actually we can satisfy. Practice yun, di ba? Para pagka dumating yung time na talagang we feel the absence of Jesus, nasanay tayo. Di ba yung sa atin nga, sabi natin, nung tayo ay nahirapan, nag-ano tayo, talagang yung ulam na dati natin kinakain, talagang nag-iba tayo. Parang pinaka-basic. Sabi nga natin, ang ulam natin talbos ng kamote. Di ba? Mayroong kalamansi at bagoong. And yet, nakayanan natin because
God has helped us na yung gana natin ay pareho doon sa dati nating kinakain at itong simpleng-simpleng pagkain. So that is how we have prepared for, halimbawa, absence of Christ in our lives. Sa kakulangan ng mga blessings, sa kakulangan ng mga pangangailangan natin, this is the time when we nararamdaman natin na mukhang absent si Jesus sa ating buhay ngayon. And yet, nakakayanan natin because of the practice through fasting. Fasting. So yung fasting is really depriving yourself at the time that you can, pwede naman hindi mo i-deprive ang sarili mo. Di ba? So yun yung yun yung parang ngayon, pagtanggap ko sa fasting. Meron akong pumasok lang to sa isip ko. It's not connected to Lent or yung fasting na religious fasting. Kasi pag religious fasting yan yung eating or something depriving yourself. Ang naisip kasi sabi niya, while I am here, huwag ka hindi kayo kailangan mag-fast. Kasi what do you feel when you are fasting? Number one, nahihirapan ka, no? Parang malungkot ka kasi hindi mo nagagawa yung dapat mong kainin o dapat mo. So merong parang may burden pag nagfa-fast ka eh. 'Di ba? Anything na huwag mo kaya parang naku, so, 'di ba? Parang malungkot ka. Now, sabi ni Lord, while I am here, hindi kayo kailangang mag-fast. Ibig sabihin, ito talagang pumasok na sa isip ko, wala si Jesus dito, pero kung yung presence ni God, hindi to tungkol sa Lent kung yung presence ni God, nasa iyo, hindi mo mararamdaman yung fast, hindi ka malungkot, masaya ka, kahit na may problema ka. No, hindi, kasi andyan siya eh. So pag nawala siya sa buhay mo, mararamdaman mo lahat yun. Yung feeling na parang walang-wala ka, gutom ka, ganon. Kasi wala si God. Pero di ba lagi natin sinasabi na pag si God nasa buhay mo, yung problema mo, magaang. Parang yan yung pag nagfo-fast ka, alam mo na para kay God yun, makakayanan mo. Kasi para kay God. Pero kung yung akin naman, yun yung problema, na pag may problema ka na hindi mo makontrol, isipin mo na nandyan si God. And then makakayanan mo yun. Kasi sabi niya, I am with you. If I am not with you, di ba? So, mararamdaman mo yung fasting na ganon. So, parang mararamdaman mo yun. So, kaya parang ang magandang i-ano din natin dito na yung presence ni God should always be there whether we are fasting, we are not fasting. Kasi yung fasting sa Lent, seasonal lang yon. Pero yung fasting sa problema, laging nandyan, hindi natin alam kung kailan. Pag tinanggap natin si God sa buhay natin, kakayanin natin lahat ng klaseng fasting. Kasi kasama natin siya. Yeah. Alam natin na nandyan siya. Amen. Ako na-i-connect ko yung fasting na yan doon sa isang verse ni Jesus na sinabi ni Jesus. No? Yan ang paborito ko eh. Yung sabi niya, if you want to be my disciples, deny yourself, pick up your cross, and follow me. So, there are times na talagang I want to practice that. Kasi it takes practice para pagka dumating yung time na yun, sanay ka na ron sa ganun situation. Yung talagang dinenay mo yung sarili mo. Now, nandyan ang ating Panginoon, mawala ang ating Panginoon, if I have prepared myself. Yung kasi minsan sabi ko nga, minsan imagination natin yun na wala ang ating Panginoon eh. But the promise of God, I am always with you, beside you. Yung imagination na yun, whether talagang imagination siya or real, nakahanda tayo. Kung talagang time na sa feeling natin eh. Ibig sabihin, minsan nararamdaman natin yun eh.
na parang wala. wala ang ating Panginoon. Kasi- Parang natutulog ang ating Panginoon. Di sumasagot. And yet, dumating yung time na yun na nakakaramdam tayo na parang wala ang ating Panginoon, but we have prepared for it dahil ang fasting is parang yan yung practice every Yeah, now and then, regular practice. Eventually, hindi na sa'yo mahirap yun. Oo. It becomes also part of your life na ano man ang situation ko, bumaba or tumaas, I can actually live with it. Yeah. Okay. Amen. Sige. Okay, So, see you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.